Dala yung bato be. Lala. Bato lang yan. Doon na natumba sa harapan. Yun kunin natin. Dami ko siyang laman oh. Pero maliliit pa yung iba. Babaan na ba ng konti? Ayan, yung dito, medyo luminis na. Wala na yung mga mahabang damo. Dapat nagdala ka pala ng salamin. Salamin. What's up guys? Kahapon nandito kami at nilukot ni Buyog itong mga kamote dito sa tapat ng kubo. Tapos pag uwi namin kahapon, may nakakwentuhan kami doon na matanda si Manong. Umiinom siya ng tuba doon. Tapos sabi niya, ang kamote daw po pagka nasobrahan sa dahon, talagang mahirap siyang maglaman. Kaya sabi niya, yung ganito daw, subukan lang daw namin baka sakali. Yung ganito na, halimbawa itong ganitong kamote, yung ibabaw niya, yung pag daw, puputulin yung mga dahon para yung baging na lang niya ang matira, hindi naman daw yun mamamatay. Para at saka para din daw hindi napupuntahan ng mga daga. Kasi pag masyado daw madamo, kagaya dun sa likod, masyado madami yung mga damo, makapal yung dahon niya. Yun daw yung madalas at sinusuyod talaga ng mga daga. Kaya yan, susubukan namin ngayon siya. Ang gagamitin namin, instead na yung itak, yung grass cutter. Naayos lang ni Buyog yung grass cutter, nilalagyan niya lang ng nylon, kasi wala pang nylon. Nylon na lang yung gagamitin para, anyway mga dahon lang naman yung puputulin. So, ayan. Nalagyan na pala ng nylon. Yung mga dahon lang ang ikakating niya para yung baging niya ang matira. Hindi naman daw mamamatay ang kamote kasi nasa lang siya, nakagapang sa lupa, pero yung dahon niya yung nakausli, yun yung tatanggalin. So ayan, susubukan namin ngayon at i-observe namin kung kung hindi ba siya dadayuhin ng mga daga. Titignan namin din ngayon kung may makita kaming mga yung bakas ng daga pinagkainan nila. Tapos ito dito kahapon. So hanggang dyan lang yung natapos. So hindi ko rin nakita kahapon. Ayan meron pa pala yung laman. Pero pagdating namin ngayon, nakita ng manok. Ayan pa pinagano nila. Tsaka itong sa isa. Ang galing talaga ng mga manok. Siguro naaamoy nila yung mailaman dyan. Yan yung nila. Yan. Unahin na muna doon. Try mo muna dito. Naayaw be, kaya ko lang ng bunglayon. Lisod na kayo na bunglayon. Ayaw ba? Ha? Ayaw kay bunglayon rin ako na. Lisod kayo na bunglayon kung putol. Yan pa, pwede. Sige, subukan mo lang dyan.
Dapat nagdala ka pala ng ano, salamin. Salamin. Dapat pala may salamin. Sila Nunoy at si Marilo, nagtanim sila ng kamuting kahoy. Ayan, at saka ano, kamuting kahoy lang ata kasi yung iba pala dyan mga kalabasa nung isang araw na ganyan naman. So ito po yung ano, yung, di ba ang kapal kasi ng dahon niya. Sabi nung matanda, pag ganito ng sobrang kapal ng dahon, mahirap daw talaga yan mamunga. Kaya ang gagawin namin is imawar yun, yung sa ibabaw lang. Wag lang yung bagging, so ibabaw lang. So tignan namin. Yung imamawar namin dito lang na side hanggang dito sa may puno ng nyog. Yan ganyan lang. Kasi yung bandaron daw, magngunguha pa si mama ng ano yan, talbos para itanim din. Kasi 45 days daw yung banda dun. Ibang klase. Tsaka itong dito, ito yung mga naunang tinanim eh. Kaya ito yung tatanggalin namin yung mga dahon. Ayan, pinamawal ko muna kay Buyog yung sa harap kasi natakot ako dun sa ahas kahapon para malinis yung dyan. Ayan, yung dito ano, medyo luminis na, wala na yung mga mahabang damo dito sa kabila. So lang dito pinauna ko kay Buyog muna para ano, kasi gilid na gilid sa bahay, malapit na malapit. So mga kahoy-kahoy, yan, pwede nang maano to, may pako. Taob ko lang ito. Ayan. Ayan po, natapos din dito na side. So, etong dito, kung tutuloy-tuloy lang yung init, bukas at hanggang sa Makalawa, pwede nang masigaan ko. Masigaan na lang itong mga dito at ano yan, matutuyo. Ang bilis niyang mapudpud pala. So yan, papalitan ni Buyog muna bago mag-umpisa dun sa kamote para tuloy-tuloy na. Ang hirap din pala yan. Hindi na pwede luwagan. Hindi na pwede luwagan. Siksik lang pala yan. Akala ko ano yan. Luwagan tapos ipasok sa loob. May nylon pang na naikot. Tansi. Dapat yung maliit lang na nailan. Lakit na to. Maganda nga yan, di madaling maputol. Ayan, itali muna bago ikabit. Para hindi malagpot. Hindi malagpot.
Ayan guys, ito umpisahan na ni Buyog. Ay, wag mo isama yung gabi, yung ano lang. Dapat nandito na si Marelo. Marami pa yan oh. Ito na lang muna. Hindi naman natin matapos yan ngayon kasi yung baboy dun. Magutom na yung mga biik. Kailangan ng padidehin yun. Kaya pwede magtagal dito ng ilang oras. Kung ano lang yung matapos ngayon, babalik na sila Marilo bukas at manguha sila ng kamote. So, pag nagmower ka daw, huwag mong isama yung baging. Kailangan yung dahon lang. Yes, ma'am. Happy. Alright. Sayang yung mga dahon, no? Babaw lang. Yan. Babaan ba ng konti? Ganyan siguro. Dali lang. Okay, dali lang. Ganyan ko. Siguro ganyan lang. Yung bagay hindi naman na paano. Mamaya. Mamaya. Makita namin kung kung merong mga ala, wag mo isama yung gabi. Nahinayang ako sa talbos. Sa bagay, sobrang dami pa niya naman, makapal pa yan. Wag mo isama yung gabi. Ha? Yung gabi ba? Nasama yung gabi. Sabi ni Manong, hindi naman mamamatay yung kamote. Natanggalan lang siya ng dahon. Para pag hindi daw siya madamo, ang mga daga daw, hindi daw masyado nagpupunta dyan. Dahil maliwanag. Kaya lang, baka naman sa gabi sila kakain dyan. Medyo malayo ang sibuyas tayo. Lalapit tayo ng konti. Okay, ganito lang siya yung mga dahon ng talaga. Ha? Tanong nga? Hindi, yung may sali yung gabi. Ay, hindi makita pala. Sabi ko sana titignan ko kung makikita ba yung mga puno niya. Matakpanin pala ng mga dahon. Hindi ko makikita kung may mga siya, mga bakat na kainainan ng daga. Hindi makita kung may mga dahon niya. Ay, ito. Kala ko namatay itong buhay naman pala. Kaya lang yung dahon niya. Nag-yellow.
makita oh, kung may mga hindi talaga siya makita. Natakpan din ng mga dahon. Kasi diyan sila sisiksik sa ilalim, makapal yung dahon. Hindi sila makikita. Hindi daw maliwanag, sabi ni Manong. Kaya pag ganito na putol na siya, wala na mga dahon, maliwanag. Ito na yung solusyon para hindi siya laging dinadayo ng mga daga. At saka baka maglaman na wala na siyang masyadong dahon. Yung dyan, sabang kapal. Pag umapak ako dyan hanggang tuhod ko yung ano niya. Sabagay, maiksi lang yung tuhod ko. Kaya paabot na hanggang tuhod yung mga dahon. Ito yung mga gabing tinanim ni Mama, wala pang laman. 1 year ata ang gabi bago maglaman. Ito ganyan. Mabilis lang pala. Mangunguha daw sila dito eh. Sayang man. Sila Marilo bukas para ipakain sa baboy. Kaya na lang dire. Pwede. Sige, isang round na lang. Isang ganyan na lang kasi para makakuha pa sila Marilo bukas. Sayang din yung dahon eh.
Maiksi na? Ay, hindi pa man. Ah, kaya pala siguro nagpuntahan ang mga daga dito. Sagit lang be. Agay, agay. Kasi ito pa lang, dahil lang ha. Ito pa lang dito sa kabila, inararo. Oh, may nag-araro pala dito, oh. Nilinis nila. So masukal din tong dito eh. Pero inararo nila, oh. Ayan, tatanan din nila to ng ano siguro, mais. Maisan daw to noon eh. So nag-araro sila dito kaya ang linis na dyan, oh. Kaya naglipatan dito yung mga daga. Ay, buhay pala yung ano, yung ito, ano to, ang tataas ng mga tinik eh. Kalamansi. Kala ko namatay ito, buhay pala. Na ano lang siya ng kamote. Kinapitan ng kamote. Itong dito parang puno to eh. Kasi maano siya, maumbok. Tama naman na, saglit lang. Ayan guys, ganito lang kalaki yung natapos. Ganyan lang siya kalaki, oh. Itong dito, hindi ko na pinaabot ni Buyo kasi mangunguha pa daw ng ano si Marilu bukas ng kamote. Para hindi naman masayang yung talbos. Papakain nila sa baboy. So, ito i-observe lang namin din to kung totoo yung sinabi ni Manong na okay pagka tinanggalan ng mga dahon. Yan, at
Itong na-cutter ni Buyog dito na mga dahon. Diba? Antayin ko na lang malanta muna. Mga siguro 2 days. Pagka maaraw naman siya, pwede nang silaban to. Kagaya dito, yung sunod dito, babe. Ito pwede itong walisan tapos sindihan. Kaya itong dito, ganoon na lang din yung gawin ko para maalis yung mga dahon-dahon. At saka malinis na rin siya. Tapos yan, hindi na kami nakadala ng itak. Kasunod na lang. Kasi, ano na rin, kailangan na rin namin uuwi. Ay! Manguha muna tayo ng ano pala, kamuting kahoy. Yan. Ay guys, manguha lang muna kami ng kamuting kahoy din. Ito. Puti daw to, sabi ni mama, puti ba yung, yellow, puti. Puti, no? Yung hindi natin nakuha ng nakaraan. Ito ba? Parang matutumba na rin lang naman siya. Yan na lang kunin natin. At para totally maalis na rin dito, maliwanag na rin siya. Hindi mahila to. Diba may ano dito? Ay, kutsilyo lang pala yun nandyan. Ayun, itak. Itong isa, nag-iisa lang talaga siya. Oh, straight na straight yung tubo niya. Ito, ba't ang dami niyang mga, ang lalaki yung tataba. Alright, tingnan natin kung ganun ba din kalaki ang kanyang bunga, ang kanyang laman. Nagahi, no? Told you. Yan. La. Oopsie. Dagko, gagmay. Ha? Ugat ra? Malaki? Malaki na. Eh. Ano yung kutsilyo dun? Malaki. May kutsilyo dyan? Tam lagay. Doon yata. Sa? Doon sa nalalagyan. Wala, nandun sa taas, sa loob. Hindi mahila. Ay, wait lang. Pinapunta yung pressure. Ayan. Pressure dito. Ano yan? Ugat? Ugat lang? Ugat lang? Laman? Naman. Lama? Ang liit! Ay, malaki yung puno niya. Pero hanggang doon maliit. Ara, bali. Ito. Ito yung puti. Puti ba, be? Pero yung kinukay namin noon, yung sinaing namin, ang sarap. Puti, dilaw man. Oh, dilaw. Puti yung balat. Yung ilalim, putol pa. Ilalim ng balat ang puti. Mayroon si mama sinabing puti. Asan kaya yun? Kunin mo yung kutsilyo para maputol natin. Maganda to, latikin. Lagyan ng sugar at saka nyug. Puto. Puto. Ang ginagawang puto, yung mga sobra 1 year na. Kasi na daw yun, pangit na siya kainin. Matigas na. Kaya yun ang ginagawa nilang puto. Tsaka nakakalason daw ang kamoting kahoy pagka sobrang matagal na, lalo mga 1 year. Kaya dapat siyang lutuin na gawing puto kasi pinipiga ng husto. May malaki na rin naman pala. Yung doon na natumba sa harapan, yun kunin natin din yun. Dami pa siyang laman, oh, pero maliliit pa yung iba. Oh. The big one. The big one. Ang taba ng niyo, oh. Anong tawag niyan, be? Oh. Yung kahoy. Puno. Tambok kayo. Ang liliit pa lang. Pag ganyan ba nakahiga siya, be, matagal. Di ba ito mamatay agad? Itanim pa naman to ni mama. Di mamatay yan?
Ang haba pa naman, no? Tapos, Oh, siguro kung abutin to ng 1 year or 9 months, ang lalaki na yan. okay na, lalabas na sa ano to. Lalabas na. Yung mga iba nito, ito, ano muna, ito lang yung harvestin natin. Bitak-bitak nung lupa niya pag ano. Ito lang yung harvestin natin. I mean, ngayon na lang tayo mag-harvest. Susunod na yung iba. Lulutuin lang natin bukas. Hindi mo dinala yung itak kasi. Ayun pa, meron pa dun sa ilalim, oh. Ito ang malaki. Sira. Hindi. Sira ulo. Balian na lang na. Oh. Maliit lang pala. Kala ko malaki. Yan, isa, malaki yan, oh. Malaki. Yan, malaki nga. Tsaka mahaba sila. Kasi lang. Maiksi lang, dyan na nga, eh. Diamante. Uding. Nabali. Nabali pa dyan siya sa dulo. Napa dyan? Bali pa talaga siya. Ito lang. Birahan na lang. Kagamay na lang siya. Yun. Yan. Ang dami niya mga sanga-sanga sa ilalim. Pero ito yung pinakaugat niya, no? Yung laman niya. Yung ugat niya lumalaki. Sayang. Pastil lang. Ugat na rin na. Barang kahoy na yan. Sayang, maliit pa. Nga na. Di pa yan makain, siyempre. Ang haba niya. Oh. Yung dun sa kabila, kasi straight na straight siya. Ano yan. At saka, yung pagtanim ni mama niyan, ito kasi nung tinanim to ni mama, pambakod lang. Hindi sinadyang tinanim. Tapos naglaman naman. Meron pa sa ilalim? Meron pa nga. Labig to. Nilaon din ang kuan puno niya. Tuloy. Baka hirap ka, pwede naman pala. Sana tuloy yung naputol. Ito lang. Isa lang. Ay, isa mahaba. Tingnan mo, parang kahoy na to. Parang
Kahoy na, kamuting kahoy. Dako mo po ng uban. Ugat. Hindi ba na yung isali pag ano. Ayan, isa na lang. Tira. Ang hirap yung dali. Yun. Ito, dito na lang sa gilid, be. Kasi wala tayong itak. Bukas na lang, ayan. Susunod na araw pala. Ah, nakahinga na yung aking kubo. Naalis na tong isang malaking ano. Yan na lang muna yan. Yung natumba doon. Ah, kunin na lang natin. Natumba na rin naman siya. Di, kunin na lang natin. Pero marami na rin to, oh. Dadagdagan natin yan. Eto guys, yung natumba. Sabi ko kay Buyog, ito kunin na lang namin kasi natumba na rin lang naman siya. Nabunan ko to para Hindi anuhin ng daga, ay ng daga ng manok. Ang tanong, may laman nga. May laman naman kahit paano. Oh. May mapakinabangan din. Asa kaya yung sinasabi ni mama na puti? Sabi niya mayroon akong puti dyan na ano. sira ano. Ha? Sira. Ito ba? Bakit nasira yan? Na ano sa tubig, nababad no? Dalang hoy gabi. Wala na be. Ito. Ewan ko. Ito. Ewan. Hindi ba yan? Kana, pwede pa na. Ugat na. Dito na, ipadapin lang. Palihog. Putulan? Anya na, wala may kuan. Wala may sundang. So, ayan, ito yung... Wala na putol ya. parang wala. Walang nabilin. Wala. Wala na, ito lang. May na da. May na ng sako yan. Puti, no? Ay, ito yung pula ang dahon eh. Ito siguro yung puti kasi pula yung ano niya, oh, dahon. Ito, puro puti man ang dahon ito. Parehas lang yan. Hindi yan yung puti na sinasabi ni mama. Nag-iisa lang to? Baka mo na ni puti. Kuya daw, kung nabay laman. Gamay lang. Meron yan. Ha? Oo, lumabas na nga oh. Taka naman ka, oh. Kuya rin ang kilid. Nagbitak nga yung ano. Kamalaki na yung laman yan. Mohon ko eh. Yan oh. May laman? Ito nga, puti oh. Ito yung puti. Pero malaki na ba ang laman? Hindi na pala manakay na ikahin. Sumasot siya pero konti lang. Konti lang yung lusot niya. May laman pa dito yan. Ito, kunin lang to para Sige. mahawan dito. Ito sana okay, parang patumba na. Yan kasi puti. Ay, oo nga puti. Sige ko no. 1, 2, 3. Baka yung bato ang ano. Tipay nito ah. Wag na lang kung matigas. Wala, nabali. Nag-crack na siya. Crack naman.
Na, madala yung bato be. Lala. Bato lang yan. Ang laki. Ala. Ang laki niya oh. Oh, Mabuti pa to, ang laki. ibang klase kasi. Ay, ang laki ito. Ang laki nang naputo niya be, pero nahati. Ibang breed to. Nahirapan mo ako. Oh, puti oh. Puti nga. Nag-iisa lang. Dapat itabi mo yung ano kasi nag-iisa lang siya. Oh. Puti tap. Nasaan yung nabali? Diyan. Ito oh. Malaki, parang kalahati pa yung nabali niya. May ugat kasi dyan na malaki. Dito? Ito. Iba pa yan? Ito yun. Hindi, iba pa yan. Ang laki. Pati pa to, malalaki na sila. Wala pa sa buwan to. Pero malaki na. Dapat talaga to hina-harvest mga 8 months. Hindi parang proso na to. Pag ano. Ang laki na niya eh. Parang Mahaba pa no. puno na ng niyog. Ay ito yata yung nga. Kasi malaki eh. Ito yan oh. Yung sa isa ba? Itong isa. Dito yan sa may ugat na pinutol mo. Dyan banda. Meron yan. Uy! Ibi mo yan ulit. Saan nga napunta? Dito. Wala mo. Dito, yun oh. Dito parang dito yan. Wala butas dito oh. Ay dito. Diyan. Wala na. Dito. Wala na siguro. Yun na siguro yung ano mo. Balik natin yung mahon. Yung nabuwal. So, ito yung malalaki yung ano niya, laman niya. Ang bilis. Sabay lang tong tinanim pero bakit yun doon? Hindi kasing laki nang nandito. Ilabi mo ng gusto din kaya ito. Simento yan. Ito pala to. Yan ang na mabuwal yun pag panay ang ulan. So, ito pwede na to, madami na to. Sa sunod naman na itong ano. Patandain muna natin. Sa bagay, mayroon pa dun oh. Sabi ko kay mama, sana kamuting kahoy na lang pala lahat yung tinanim dyan. Kaya sa kamote. Ang mahal ng kamote ngayon, wala masyadong nagbibenta ng kamote. Sayang, display sana dun sa bahay. puti oh. Kaya nga, puti. Uy, Na. bakal pala dyan. Hanap lang ako ng sako. May sako dyan eh. Ayan. Ayan guys, ilagay na namin sa sako. Tapos, uwi na kami. Ito, tama na to. Marami na to. Meron pa dun sa ano. Meron pa dun sa harap ng kalsada. Na ano din naman to. Marami-rami na rin to.
Sabakin mo to. Sabakin. Ito, oh, malaki. Iya. Yan ang gagikuan. Ito, ilang puno na lang to? 3 puno na lang. Pero itong isang puno, ang payat. Ito, malalaki. So, malapit na talagang ano siya, magliwanag. Makahinga na siya ng husto. Ayan, let's go. Ay guys, pauwi na po kami. Yun lang po muna ang update namin for today. So, titignan na lang namin kung okay yung sinabi ni Manong. So, abangan po natin ang susunod na update sa aming kamote na masyadong nag-click. And bye-bye po. Thank you.